iPortrait na black and gray. Yan po yung share ko sa inyo ngayon. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ang piyesa natin ngayon ay portrait na black and gray. So dito, ang timpla ko ng black and gray, gumagamit lang ako ng 3 large ink cups. Tapos yung unang cup, solid black. Yung pangalawa, 9 drops ng black. Tapos pupunuin ko siya ng solution. Tapos yung third cup, 2 drops. Tapos pupunuin ko rin siya ng solution. Tapos meron tayong small cup. Doon naman natin lalagay yung puti para sa mga pang-highlights natin. So dito, magba-bloodline muna tayo nung buong paligid nung iPortrait na gagawin natin. Yan po yung mga gilid-gilid, parang pabox kasi itsura pagka iPortrait yung ginagawa. Para yun yung magiging guide natin sa gilid para hindi tayo lumagpas. Yun yung pinakahangganan natin. Sa piyesa na to, ang mga gamit kong size ng needle, gumamit tayo ng 5RL, 9M1 at saka 15RM o 15 curve magnum. Dito sa buhok niya, Magnum po yung gamit natin, yan po yung 9M1. Ganyan lang po yung hagod pag gumagawa ako ng buhok, para ako naglilinya, pero Magnum po yung gamit ko. Kung sakaling malaki man yung size nung iPortrait na gagawin nyo, tapos may mga ganitong buhok, pwede kayong gumamit ng mas malaking size din ng Magnum. Kagaya ng mga 15M1, 17M1, 19M1. Basta kung ano sa tingin nyo, yung size na magagawa nyo siya ng maayos, ng mas mabilis, yun po yung size na gamitin nyo. Yung pinandetail ko dyan sa mata, 5RL po yung ginamit ko. Tapos dinaya ko po siya ng Magnum para hindi siya solid tignan, para mapalambot natin yung itsura ng mata niya, para mapagmukha nating realistic. Dito naman po sa parte ng mukha, 15 curve Magnum yung gamit ko dyan. Ayan po. Medyo pabaliktad din po yung hagod ko dyan. Kung mapapansin nyo, yan po yung tinatawag na backdragging. Kung gagawin nyo po ito, ang resulta po nito, mas malambot o mas konti yung pumapasok na ink sa balat kapag pabaliktad po yung hagod nyo. Lalo na kung hindi pa kayo sigurado sa isi-shade nyo na timpla o kahit sa mga colored na ink, pwede nyo pong gawin yung technique na yon o yung diskarte na ganon, pwede nyo pong gawin para hindi pumasok agad ng solid yung kinukulay natin na tinta. Mas mabagal siya kasing pumasok, tsaka mas malambot yung pasok pagka backdragging yung ginagawa na paghagod. Dito sa pinakaputi sa mata, gamit ko pa rin dyan curve Magnum para malambot lang yung pasok ng tinta. Tapos yung ginamit natin na wash dyan, yun po yung 2 drops. Sinawsaw ko pa sa hugasan para mas malabo po siya. Tsaka ako mamaya i-highlight para mas magmukhang realistic. Sa parte ng muka, ang ginamit natin dyan, yun po yung 2 drops natin na wash na tinimpla natin. Kung may mga dark part mga kayo nakikita dyan, yan naman po yung 9 drops na ginawa natin. Tapos, meron din mixing tayong ginawa dyan sa 9 drops na yan. Sausaw sa 9 drops, tapos sausaw sa hugasan para lumabo ng konti. Pwede pa natin laro-laruin yung mga wash na ginawa natin. O kahit yung solid black, pwede pa natin siyang laruin sa pamamagitan ng hugasan na ginagamit natin habang nagtatattoo tayo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Kaya don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.